Bago ang pagdukot na naganap nitong Lunes, may natanggap na raw na impormasyon o intelligence report ang mga otoridad noon pang Hunyo na may pinaplanong pagkidnap sa mga turista sa Samal Island. Punatuloy ng isang peace advocate, ano ang ginawa para sana napigilan ito? Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am Jess, hindi na nga bago sa katunayan matagal ng araw ang impormasyon hinggil sa mangyayaring kidnapping dyan sa Samal Island. Base yan sa impormasyon na nakuha ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research. Kaya ang tanong nila tuloy ngayon, nagtataka raw sila kung bakit hindi raw ito napigilan ng AFP at PNP gayong nakarating nga raw sa kanilang impormasyon, edi lalo na raw sa ating intelligence community. Nitong Hunyo pa lang, may intelligence report na di umano tungkol sa plano ng Abu Sayyaf Group na mangidnap ng mga turista sa isang resort sa Samal Island. Kaya tanong ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, bakit hindi ito napigilan? Kung nakarating sa akin, makakarating yan sa ibang intelligence units natin. Kaya pwede siyang ma-prevent dahil umiikot na sa mga piling tao yung information. Bakit ano nangyari sa pagmamanage natin ng intelligence information? Kung yung information na yun ay nakarating sa akin, in-anticipate ko na nakarating dapat yun sa otoridad at nagkaroon na ng tamang measures para ma-prevent yung ganitong plano nila. Batay sa intelligence report, isang nagngangalang Sawadja na subcommander umano ng Abu Sayyaf ang mamumuno sa operasyon. Isang sibilyan daw na kilala sa kidnap for ransom ang magplano at mangunguna sa pagdukot. Pagkatapos ay ipapasa ang mga bihag sa Abu Sayyaf. Pag nakidnap niya na yung target, tinatransfer niya sa Abu Sayyaf Group para ang Abu Sayyaf Group ang makipag-negotiate for a higher ransom payment. Bago isinagawa ang plano ng Lunes ng gabi, nag-ensayo pa raw ang grupo. Inaral daw nito ang lahat ng detalye, tulad ng ruta ng pagtakas at ang bilis ng speedboat na gagamitin. Ang plano raw mula Samal Island, dediretso ang grupo sa Palimbang Sultan Kudarat hanggang makarating sa Sulu. Kinumpirma naman ng PNP at AFP na may intelligence report nga ilang buwan na ang nakakaraan tungkol sa planong kidnapping. Ayon kay Police Senior Superintendent Robert Fajardo ng PNP Anti-Kidnapping Group, pinagting daw nilang seguridad sa Samal na matanggap ang ulat. Ang AFP naman, kulang daw ang natanggap na detalye. We have that information but hanggat hindi natin confirm, it is just raw information. Nobody has claimed responsibility yet. So kahapon may mga information na may mga bangkas sighted, loaded with foreigners. Pero when we verify them on the ground, on the waters, wala namang negative. Hindi man itinanggi ng ating otoridad na meron nga sila natanggap na impormasyon hinggil sa nasabing pangingidnap, hindi naman daw may tuturing na nagkaroon ng lapse sa seguridad. Isolated case lamang daw ang nangyari at nananatili raw na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa seguridad. Kasunod ng insidente, pinagting na raw ng PNP ang seguridad sa mga tourist destination sa bansa. We have leveled up yung target hardening measures ng mga resorts with catering to foreign tourists. Tiniyak din ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na hindi maaapektuhan ng insidente ang mga paghahandang pansiguridad para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na gaganapin sa Pilipinas sa November 18 at 19. Naglabas naman ng babalangkada na sa mga mamamayan nitong bumabiyahe sa Pilipinas. Dalawa kasi sa mga biktima sa kidnapping sa Island Garden City of Samal ay mga Canadian. Pinaiiwas muna ng Canada mga mamamayan nito sa pagbiyahe sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Zamboanga Peninsula at ilang pang probinsya dahil daw sa banta ng pag-atake ng mga terorista at pagdukot. Ma'am Jess, maraming anggulo actually or possibility na tinitingnan ang AFP hinggil pa rin dyan sa kanilang operasyon. Sa patuloy pa rin nila na pagtugis dito sa grupo na gaya nga ng sinabi rin sa atin ng PNP ay hindi pa raw nila matukoy hanggang sa ngayon. Bagamat aminado sila na nitong mga nakaraang buwan ay meron na nga raw silang mga naririnig ng mga pangalan. In fact, isa nga po riyan na binigay sa atin ng source at kinumpirma mismo ng nina Professor Banlawi na ito nga raw si Sawadyaan ang kanilang naririnig pero wala raw pa kasi silang konkretong ebidensya kung siya nga ba ang nasa likod dito sa nangyaring kidnapping sa Samal Island, Ma'am Jess. Pero from the looks of it, Marisol, mukhang hindi ito NPA. Anong sabi ni Banlawi? NPA nga ba o Abu Sayyaf? Alin kasi eksperto siya sa mga security matters, di ba? Sa estilo ng pagsasagawa nitong kidnapping na ito, yung pag-raid sa isang resort, saan siya mas pumapanig na teorya
kung sino ang gumawa nito. Marisol? Ma'am Jess, opo, talagang according to him, talagang matagal na panahon daw nila talagang sinusubaybayan lalo na itong area na to, ano. Actually, Ma'am Jess, alam naman natin na Bellwigs o holdings talaga ng NPA itong area na to. Pero base sa impormasyon na nakuha nga ng grupo ni Professor Banlawi, isang civilian group na expert talaga sa kidnap for ransom ang nagplano nito at talagang gumawa raw nito. Ang nangyari daw nito ay ipinasa lamang ito sa Abu Sayyaf na siya ngayon may custody doon sa mga biktima dahil sila rin daw ika nga ang merong karapatan at karanasan sa ganito, ano, na para magpresyo sila ng mas mataas na patong. Kaya ang paniniwala ni Professor Banlawi, ito ngayon merong civilian group na tumulong at syempre hindi nawawala itong grupo nga ng Abu Sayyaf, kabilang na nga riyan ang subcommander na si Wadjaan na talagang involved dito. Dahil alam naman din natin na ang pump boat hindi naman talaga usually ito ginagamit ng mga NPA, ano, dahil sa pagkakaalam din natin, ano, at ayon na rin dito sa ating eksperto na nakausap na si Professor Banlawi, ay talagang gawain nga ito ng mga Abu Sayyaf at yung ruta na kanilang tinatahak ay talagang kumbaga teritoryo or kumbaga yun talaga yung mga area usually doon tumatakas itong mga Abu Sayyaf whenever may mga ganun silang klaseng mga operasyon sa lugar, Ma'am Jess. So at this point, Marisol, hindi na pinagtatalunan kung sino ang may hawak sa mga bihag. Medyo sigurado na na Abu Sayyaf ang may hawak sa kanila ngayon. Ang pinagtatalunan lang ngayon kung sino yung pumunta mismo dun sa resort at dumukot sa kanila. Kasi ito rin yung sinasabi ni Chino Gaston kagabi, no, na meron palang operations na ganyan. Iba yung dudukot, ipapasa sa ibang grupo, pwede pang ipasa na naman. May ganung modus itong mga gumagawa nito. Ma'am Jess, as far as kanina, no, ang sinasabi talaga ng PNP at AFP, hindi nila talaga matukoy pa, no? Actually, hindi talaga nila kinukumpirma sa atin kung anong grupo ang may hawak talaga nito. But as far as Professor Banlawi is concerned, naniniwala siya na Abu Sayyaf na nga ang may hawak nito. Pero hindi rin daw maiwasan, ano, na dahil nagkaroon na nga na parang mga taktika na may note doon na gawain ng NPA na hindi naman talaga gawain ng Abu Sayyaf, ay posible raw itong diversionary tactics lamang. Ngayon, ang sinasabi doon, ano, na yung binanggit niyo po, Ma'am Jess, na kung sino talaga may hawak nito, kung kumpirmado ng ganyan, sinabi mismo sa atin ng AFP na actually matagal na raw na modus ng lugar doon mismo sa Davao na may ganito raw, civilian ang dudukot, kukunin ng ibang grupo at ipapasa sa Abu Sayyaf dahil sila na nga ang magtataka sa mga biktima at sila na rin ang magpe-pressure or kung magkanong ransom ang kanilang hihingiin, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.